This person could be thinking heavily about something here. Actually, about his or her life in general. That's what I'm picking up right here. And with the moon right here, ooh, a lot of major arcanas as our first energies, no? With the moon right here, looks like kung ano man yung iniisip niya about his or her life in general, no? Parang there is something hidden, there is something here na parang hindi nare-reveal pa about something, no? Na may kinalaman sa kanyang life. So, maaaring ikaw to or siya ito, no? Na puwedeng may hindi pa rito nakikita ng mas malinaw with the moon right here, okay? Or may hindi pa rito nare-realize about the situation here, okay? It looks like this is you. You want to work on this something, but it's hidden and you do not know what it is, and you want to figure that out. See, this person is confused with the Seven of Cups energy. Okay? What it is, parang ganun. And I think na parang lately lang ito, um, parang lately lang ito nangyayari or nag-unfold, but you know, this is timeless right here, so just take me this resonates, but I can see someone here trying to figure out what's happening in his or her own life in general. Oh, we have here the Ten of Coins energy. This person could be someone authoritative right here, or may authority siya, someone who could be a boss. Not bossy, but boss type of energy. So, pwedeng isa siyang CEO, COO, or mataas yung posisyon niya, may designation siya rito, may posisyon siya sa company na pinag-workan niya, pwede rin owning his or her own business, pwede rin na both na meron siya nun. Okay? I can see someone here who is authoritative, and I'm picking up that this is someone here who is matured. Yan, no? And this is someone here that with this big book right here, it looks like this person is knowledgeable, smart, intelligent. And this is someone right here na magaling ang kanyang decision-making skills. Pinag-iisipan niya rito no, ang lahat ng hakbang no, bago siya rito magsagawa ng aksyon. So, maaaring ito ay klase ng person rito no, na pwedeng dahil palagi niya na yan na ginagawa, nakasanayan niya na yan, no, mas nagiging mahasa ang kanyang kaalaman no, sa kanya rito na ginagawa. But I'm getting this kind of routinely, like yung cycle na yun is ganun ng ganun everyday, no, to the point na this person already established, no, nagamit niya tong skills niya, especially yung kanyang brain, kasi brainy siya eh, no, pwedeng nung nag-aaral siya, no, matalino siya, no, this is someone here na maabilidad, mapursige, no, to the point na meron siya ritong wealth. Okay, this person is nakamit niya yung wealth na yan dahil dyan sa taglay niyang kasipagan, no? Diligent siya, hard worker siya, no? At ginagamit niya yung kanyang brain sa tama. Yan, no? This person right here could be someone na matured niya sa life, tsaka parang ang dami niya nang natutunan dito. Hindi lamang, no, yung mga about school, no, kundi about life itself. Okay? So, this person is knowledgeable sa kanyang ginagawa, no? Yun na nakikita ko dito. Yeah, but I'm getting this messages coming from here. Ayun, no? Kung makikita ninyo dun sa window, meron mga birds, di ba? Ayun, no? So, it looks like merong mga na-receive na messages itong person na ito. Okay? Let's see, no? Kung ano yun. It's the messages from Divine right here. Okay? Or mensahe rito na galing sa kanyang angels and spirit guides. So, let's see. You know what it feels like? This is the energy here of someone that with the moon, parang sometimes gusto niyang umalis sa sitwasyon niyang yan.
Ha, miss 'yan? Ano sabi mo? 'Di ba okey na yung life niya, may house siya, maaaring malaki pa nga yung house niya 'no, may wealth siya, may money siya, may savings siya, maganda yung posisyon niya sa work, may authority siya, puwedeng boss siya, puwede rin na business owner siya, puwede rin parehas na meron siya, pero ba't niya gustong umalis diyan? With the moon right here, there is some kind of an unexplainable, hidden something na puwedeng may hinahanap at hinahangad siya rito. Sometimes gusto niyang temporary umalis sa sitwasyon na 'yan para hanapin yung bagay na 'yun. Sometimes 'no, pakiramdam niya rito 'no, na hindi literal na gusto niyang umalis diyan kasi gusto niyang bumalik sa dati niyang normal na buhay na parang, um, yung dati 'no, like dati siyang staff, dati siyang, um dati siyang hindi ganyan, hindi yun 'no, hindi yung babalik siya sa um, hindi naman sa dating walang-wala 'no, kundi sa dati niyang life, hindi gano'n yung ibig sabihin niya rito, okey? Gusto niya yung temporary na umalis, okey, sa sitwasyon na 'yan para hanapin kung ano ba yung hinahanap niya, kasi hindi niya alam kung ano yung hinahanap niya. This person is trying to figure out ano ba yung bagay na hinahanap ko, hinahangad ko. And for him or her to be able to find that out, kailangan niya lumabas sa comfort zone niya. Kasi yung cycle has keeps on going on and going on every day. If this is a boss, 'di ba, papasok sa work, ay pagising sa umaga titingnan yung phone kung may nag-message sa kanya regarding work, 'no, and then going to work, 'no. This is the type of person here na pagdating sa life nakikita ko na maganda yung buhay niya at yun ay dahil pinagsikapan niya yan, yan. Hindi niya ipagpapalit yung buhay na yan. It's just that sometimes this person feels na parang, lonely siya at ano ba yung bagay na hinahanap niyang hindi niya alam na hinahanap niya 'no. This person is not cold-hearted, hindi naman laging cold-hearted ang King of Swords energy, pero sometimes 'no, this is the type of person right here, may mga tao kasi 'no, na minsan hindi nila, alam 'no, akala nila kuntento na sila sa gano'n 'no, pero hindi nila nare-realize 'yun, eh, iba kasi yung nare-realize 'no. Hindi nila nare-realize 'no, na sometimes yung kulang pala sa buhay nila 'no, is itong mga bagay na 'to, ito palang bagay na 'to, 'yan 'no, kasi nasanay sila dun 'no, or gano'n sila noon pa man, 'yan 'yun 'no. So this person is looking for that something na hindi niya alam kung ano yung hinahanap niya, 'yan 'no. Kasi parang meron pa rito na parang, um, hinahanap siya na hindi niya alam kung ano yun, 'yan. No? And the universe could be, yeah, we have here the magician. This person have all the tools that he or she needs. Meron siyang brain, maganda yung mga ideas niya, maganda yung concepts niya. This could be literally a boss or pwede rin naman na mataas yung kanyang katungkulan sa kanyang pinagtatrabahuhan o pwedeng siya ay manager, tapos nagga-guide siya rito sa mga other employees under his or her supervision, 'no, puwedeng supervisor, mga ganyan. So, whatever the case may be, puwede rin naman na business owner at puwede rin naman na, may expansion na rito sa business niya. So, whatever the case may be, this person has all the tools that he or she needs na mas ma-improve pa yung buhay niya, 'yan, 'no. But spirits are sending this person some kind of a feeling, and this feeling is some kind of a test for him or her to realize ano pa ba yung kailangan mo bilang ikaw. Ayan, ano pa ba yung kailangan mo bilang ikaw na mabuhay ka ng mas satisfied dito sa earth. Yan, no? What is it that you need? Yan yung parang sinasabi rito. Yun yung mensahe sa kanya rito. Ano pa ba yung kailangan mo? Meron ka ng lahat. Yan o. Meron ka ng trabaho, meron ka na ditong brains, may ideas, concepts na. Yung buhay mo, nakaipon ka na ng bongga, expansion ka pa ng business mo rito. Mataas na rin yung posisyon mo sa kumpanya na yan. Yan. Okay? Alam mo kasi, if a person is somehow nasanay siya sa ganyang state of mind, no, na trabaho siya ng trabaho to the point na umangat na siya, na-promote na siya, nagkaroon na siya rito no, ng mga achievements at success, may recognition and all of those things. No? So this person right here, hindi nila nalalaman no, na sometimes no, meron pa pala rito ng mga ibang bagay. Yan. No?
Diba? So, yeah, there you go. We have here this Ten of Cups energy. So, satisfied na siya dyan, mga babes, no? Sa wealth dito sa kanyang life. Satisfied na rin siya sa kung ano yung kalagayan ng kanyang buhay, no? Dahil meron siyang buhay ngayon na higit doon sa sapat lang dahil kaya niyang bilhin dito ang lahat. Ang laki ng bahay niya, no? Pero pwedeng mag-isa lang siya doon or dalawa lang sila ng kanyang parents, no? I'm also picking that up, but that's not applicable for everybody. Pero malaki yung bahay niya, no? Meron rin siyang malaking ipon, meron din siya ritong business, may trabaho pa siya ritong maganda, no? Pero ang kulang sa kanya ay ang emotional fulfillment. Meron na siya ritong wealth, no? Being fulfilled na yun, no? May wealth ka na. Yung emotion mo na lang, no? Yung feeling ng love. So, ibig sabihin nung hinahanap niya rito na hindi niya alam na hinahanap niya ay ang someone here na bubuo siya rito ng sarili niyang pamilya, ipagpapatuloy dito no ang kanya rito ang kanya ritong ano yun parang yung parang ipagpapatuloy niya dito mga babes, no, ang pagpupursige no, pero gusto niya yung meron pa siya ritong inspirasyon or dahilan na magpursige pa more at yun nga yun, no, ang magkaroon ng sarili or matatawag niyang own family niya. Yan, no? A family right here that fulfills your emotions, that fulfills your heart, no? Gusto niyo pala yung may magtatawag sa kanya rito ng mama o papa or daddy or mommy. Gusto niya pala rito yung may magtatawag sa kanya rito na sweetheart. Gusto niya pala rito, no? Yung meron siya rito makakatuwang sa buhay. Yun pala yung hinahanap niya, no? Hindi matigas yung puso nito mga mahal, no? Hindi niya lang nare-realize na yun yung hinahanap niya. Because hindi niya naman yung hinanap before. Okay? Diba? Hindi mo naman yun hinanap before. Yun yun, no? Nakikita ko ito sa tao na to. But this person wants this fulfillment. No, kailangan niya rin ng pagmamahal. And the universe is saying, you now have everything that you want and need. Now, let's go to making you feel satisfied and contented emotionally. See? And that is what it is. And it looks like this person is looking for that other half of him or her. So, yeah. See? Mm. Yun pala yung wini-wish niya rito, no? See? Ang cute, no? Kasi isa siya rong King of Swords energy, pero nakikita ko siya ritong romantic, no? Parang siya ritong teenager pag nagmahal, no? Kasi sabi ko sa inyo, hindi siya cold-hearted dito, eh. This is a sweet energy here na gusto niya rito na ilabas, no? Kapag nakita niya na yung future spouse niya, yung magiging katawang niya rito. And I think that is you. So yeah, no, this person would like to open another door right here of opportunity. Pero when it comes to love naman, this person is now manifesting here the love of his or her life, that katuwang, no? And that katuwang is you. So see, 'di ba? Yun pala yung kulang doon, no? Yung katuwang, no? Hindi yung basta ka lang na-fulfill because you have money, because you have fame. Kaya pala gusto niyang umalis doon sometimes sa sitwasyon na yun kasi there's something missing emotionally. Okay? Gusto niyang i-feed yun. Ano ba yun? Pangailangan ko na yun. Diba? And that is what it is. Kailangan ka pala niya. Ikaw yun. Oh. Ay nako, ligpit na rin kaya natin. Ligpit na daw. See, diba? Diba? With the strength card right here. Ayun. This person is actually now realizing na mahirap makahanap daw, no, ng isang tao ritong hindi ka iiwanan, yung hahawakan yung hand mo, yung magiging sapat ka lang para sa kanya. Yan yung hinahanap niya rito, no. Nakikita niya rito na, kasi di ba iba yung mind niya, okay? Alam niya na hindi magiging madali itong journey na to para matagpuan ka, pero matatagpuan ka niya. Kasi reading mo to mga mahal. Ikaw yung papasok dito sa buhay nitong tao na to eh. This person right here is actually believing na mahirap makahanap ng isang tao ritong
hahawak rin ng kamay mo, no? Hindi bibitaw sa'yo, yung hindi makikita dito yung mga material things at yung wealth mo, kundi mamahalin ka at magiging sapat lang siya sa'yo, no? Ganon, no? Alam niya na mahirap hanapin yun, pero I think makikita niya yun sa'yo. Yeah, see, we have here the Seven of Swords energy. I can see this person right here. Yan, no? Na magbe-build rito, no, ng something solid, something permanent right here. At yun yung wish niya na ngayon. Kasi meron na siyang wealth, meron na siya nung karangyaan, meron na siya rito ng lahat ng kailangan niya when it comes to material world and material things. This person could be owning already a car. Baka nga cars pa nga with S, no? And this person is owning not just a house, but it's big. Yan 'no, pero magugulat ka para sa iba sa inyo because I'm getting this kind of very specific message na, "Ay, sila lang pala ng parents niya nakatira dun. Kayo lang nakatira dito." It's like there is some kind of a small family and that's his or her biological family. Sila lang nakatira dun, 'di ba? So whatever the case may be, for others of you that's very specific, so you might want to jot it down or remember that specific thing, okay? Kasi baka para sa iyo 'yon. Pero so nakikita ko rito, no, this is someone here, no, na alam mo yung something fulfilling, magfu-fulfill sa kanya emotionally, no, will also fulfill his or her pleasure and desires when it comes to emotions and feelings. And it's about love. Di? Diba? So, the universe is wanting this person to realize it on his or her own na love pala yung hinahanap niya rito. So, ang hinahanap niya rito na love ay walang iba kundi matatagpuan niya sa piling mo. Yan, non, taray. Sino ka dyan? So yeah, someone here is looking for you kahit hindi pa man din niya nare-realize na ikaw ang hinahanap niya ngayon. Pero soon, this person will. So yeah, thank you so much, Collective Claim, and receive this, honey, because I know that you deserve this. Okay? Sana ngayon, love and love. I know.